Nagising si Yuki matapos siyang sipain pababa mula sa langit. Ang unang bagay na nakita niya ay ang anyo ng isang maliit na batang babae na hindi niya kilala. Ipinakilala ng bata ang sarili niya bilang si Kakoro na ipinadala ng Diyos ang si Ametsu upang protektahan ang pangunahing tauhan. Ipinaliwanag niya na nakita niya si Yuki na walang malay at napapaligiran ng mababangis na lobo, pero dumating siya sa oras upang iligtas siya. Kung hindi ay mawawala na sana siya ng dalawang paa. Tinanong ni Kakoro ang pangalan niya, at matapos mag-isip saglit, sumagot ang binata na siya ay si Yuki. Ayon sa propesya ng Diyos ang si Ametsu, alam niyang halos lahat ng alaala ni Yuki ay nawala, kaya siya ay tilalutang. Ngunit ayos lang iyon, narito siya upang gabayan ang napili ng mga Diyos. Hindi naintindihan ni Yuki ang nangyayari, pero dahil sa tiwala at kumpiyansa ni Kakoro, tumango na lang siya na parang naunawaan niya. Inilabas ng dalaga ang pagkain habang ipinaliwanag na toong ang wala siyang mga alaala. Napansin niyang wala itong masamang hangarin, kaya masayang tinanggap ni Yuki ang onigiri at kinain ng kontento. Ngunit ang mga lobo ay hindi pa sumusuko at muling bumalik upang atakihin silang dalawa. Nararamdaman ang panganib sa likod niya. Mabilis na hinugot ni Kakoro ang kanyang sandata at tumayo. Sinabi niya kay Yuki na kaya nilang harapin ang mga ito at kapag nakakuha siya ng sapat na karanasan, may babalik niya ang kapangyarihang nakatago sa kanyang katawan. Balang araw, muling babalik si Yuki sa kanyang makapangyarihang anyo bilang isang pinuno at ipinangako ni Kakoro na haharapin niya ang lahat ng hamon para sa kanyang amo. Hindi man niya naunawaan ang lahat, malalim at makahulugan ang tunog ng mga salita. Sumunod siya kay Kakoro, kinuha ang espada at humarap sa mga lobo. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, bago pa man siya makatalo ng isa, inatake na si Yuki at kinaladkad palayo. Natapos ang kanilang unang laban sa isang malungkot na pagkatalo at muli siyang iniligtas ni Kakoro. Sa kabutihang palad, dahil dala niya ang aura ng pangunahing tauhan, hindi nasaktan si Yuki. Tumayo siya at sinigurado kay Kakoro na ayos lang siya. Ngunit bago pa makapagpahinga ang dalaga, muling bumagsak si Yuki. Napagtanto nilang mas mahirap ito kaysa inakala. Siya ay masyadong baguhan pa, bagong gising lamang mula sa pagkatulog at nawala ng alaala. Ngayon ay tulad lang siya ng 7 o 8 taong gulang na bata, inosente, masunurin, ngunit napakawalang muwang. Sa kabilang dako ng bundok, lumipat tanawin sa isang babaeng may kulay kahel na buhok na naghuhugas ng mukha sa lawa. Plano niyang lumipat sa gitnang lungsod ngayong araw. Habang papunta siya sa pampang, bigla niyang narinig ang matinis na sigaw mula sa himpapawid. Tumakbo siya sa pinagmulan ng ingay at nadatnan ang dalawang lalaki, isa ay mataba at isa ay payat. Ang maliit na kasama ay umiiyak habang buhat ang isa sa lupa. Itinuro ng payat na lalaki ang isang lumang puno at sinabi na biglang nagkasakit ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang gamot ay nasa bag sa ilalim ng punong iyon at umaasa siyang matutulungan siya ng dalaga upang makuha ito para mailigtas ang buhay. Mabait ang babae kaya hindi na siya nag-isip pa at agad tumakbo sa direksyong itinuro. Ngunit pagkatalikod niya, nagpalit ng masamang ngiti ang dalawang lalaki. Pagbalik niya, natuklasan niyang ninakaw na nila ang kanyang mga gamit at tumakas. Samantala, naglakad sina Yuki at Kakoro patungo sa lungsod kung saan maraming tao ang naninirahan. Nakatingin si Yuki sa paligid na may pagtataka, kaya ipinaliwanag ng kasama niya na sa mundong ito ay may iba't ibang lahi tulad ng tao, halimaw, at maging mga demonyo kasama ng iba pang nilalang. Dagdag pa niya, siya ay hindi tao kundi isang elf. Ang London ang pinakamalaking bansa sa kontinente at naroon mismo sila ngayon sa gitna nito. Habang nagpapaliwanag siya at lumilingon sa paligid, napansin niyang biglang nawala si Yuki. Nang makita niya ito, agad siyang tumakbo. Ang binata pala ay nakatitig sa isang tindahan ng pagkain. Tiningnan sila ng tindera at inakalang magkaibang cute na magkapatid, pero matapos ang paliwanag ni Kakoro, inisip niyang magkasintahan ng dalawa. Walang kaalam-alam si Yuki at hindi nagbigay linaw, bagkus ay tumitig lang siya sa menu at umorder ng 2 putahe na may pinakamasarap na pangalan. Binayaran ni Kakoro ngunit isinubo ni Yuki ang pera. Matiyaga siyang ipinaliwanag ni Kakoro na ito ay ginagamit para sa kalakalan at napakahalaga, kaya hindi dapat nawala o basta ay tinatapon. Nakuha nila ang pagkain at naupo sa mahabang upuan upang kainin ito. Ngunit lumitaw ang isang mas malaking problema, kulang ang pera nila para sa matutuluyan. Lulubog na ang araw kaya nagpasya si Kakoro na ibenta ang mahiwagang tungkod na bigay ng kanyang ama, ngunit pinigilan siya ni Yuki na may pamilyar na ngiti.
kaya nagtayo na lang sila ng apoy at pansamantalang natulog sa bundok. Sa gabing iyon, inakala nilang magiging payapa ang lahat. Ngunit muling bumalik ang mga lobo, pangit ngunit masyadong matiyaga. Para bang may kakaibang hatak si Yuki, kaya't lagi nila siyang gustong gawing pagkain. 5 o 7 beses, labis ang naging pagkakasala ni Kakoro, kaya kinaumagahan ibinigay niya kay Yuki ang lahat ng laman ng kanyang pitaka upang magamit, samantalang siya ay maghahanap ng trabaho para madagdagan ang kanilang pera. Ngunit nang makita niyang litong-lito pa rin si Yuki, nag-alala siya at nangakong babalikan siya sa hapon dala ang dagdag na salapi. Paalis na siya nang bigla siyang yakap ni Yuki. Tinuruan siyang pahalagahan ang pera dahil ito ay mahalaga, ngunit ibinuhos pa rin ni Kakoro ang lahat sa mga kamay niya. Wala nang nasabi ang binata at nakipag-usap na lang gamit ang simpleng salita, ngunit naunawaan siya ni Kakoro. Yuki ay nagpapasalamat kay Kakoro at sinabi niyang gusto rin niyang magtrabaho, kaya nagtungo silang dalawa sa isang insabayan. Dito sinalubong sila ng isang magandang dalaga na nagngangalang Karen na namamahala sa lugar. Isang malaking board ang nakadisplay na may iba't ibang gawain at bakanting posisyon. Napansin ni Kakoro ang isang misyon para sa paglipol ng halimaw na siyang espesyalisado niya. Ngunit dahil mababa pa ang kanilang antas, hindi pa nila maaaring tanggapin ito. Sa huli nakakita si Karen ng trabahong angkop, kailangan nilang mangolekta ng ilang kabute na tumutubo malapit sa Godo Ruins. Perpektong angkop para sa mga baguhan, nagningning ang kanilang mga mata at mabilis silang nagpasalamat. Samantala, bumalik ang eksena sa dalagang may kulay kahel na buhok. Patuloy siyang nag-aalala tungkol sa may sakit na kapatid na binanggit ng dalawang lalaki noon at pati na rin sa kanyang nawalang espada. Hindi niya inisip na may masamang balak ang dalawang iyon. Nang hindi inaasahan nakita niya mismo ang dalawang lalaking nasa isip niya at masayang tumakbo papalapit. Ang dalawa namang magnanakaw ay nag-isip na huhulihin na sila, kaya dali-daling tumakas. Nagtago sila sa ilalim ng mga puno at inakalang ligtas, ngunit paglabas nila ay nakaharap sila sa isang nakakatakot na tanawin. Dumating doon si Kakoro at ang pangunahing tauhan para sa kanilang misyon at matapos niyang turuan si Yuki kung paano pumitas ng kabute, naghiwalay sila para magtrabaho. Nakatagpo si Kakoro ng isang kakaibang kabute na paulit-ulit na nagsasalita ng putsyay, kaya pinangalanan niya itong Puchiko. Samantala si Yuki ay nakatagpo ng dalagang may kulay kahel na buhok, na halos himatayin na sa sobrang gutom. Dala niya ang ilang kabute at inalok siya kay Kakoro upang mapaghanda ng pagkain. Matapos mapakain ang dalaga, hindi siya nagpakilala, kaya tinawag na lang siya ni Kakoro na Pecorin at nalaman nilang dumating din siya roon upang mamitas ng kabute. Bigla namang lumitaw ang isang hanay ng higanteng kabute at umatake sa tatlo. Buti na lang mabilis silang lahat at nakaiwas. Iminungkahi ni Kokoro na magsanib puwersa sila, kaya sabay-sabay silang lumaban. Sa isang sandali ng kapabayaan ay nahuli ang bata ng isa sa mga kalaban. Sa oras ng panganib nagising si Yuki at lumabas ang nakatagong kapangyarihan. Hindi sinasadya ay naglabas siya ng nakakasilaw na liwanag na nagpalakas ng dalawang kasama. Malinaw ang kinalabasan ng laban. Habang inilipat ang mga kabute ay nahulog ang Puchiko at nagtangkang kumagat. Mabilis siyang nahuli ni Pecorin at kinain na parang normal lang. Laking gulat ni Kokoro nang pagkatapos ng isang malakas na pagsabog ay biglang nagsanib si Puchiko at Pecorin. Nawalan ng malay ang dalaga na parang lasing at inuwi ni Yuki na nakasakay siya sa kanyang likod. Kinabukasan ng hanapin ni Kokoro si Yuki ay natagpuan niya itong masigasig na nagsasanay sa espada. Luto ni Kakoro ang mga kabuteng nakuha kahapon at ginawang almusal. Napag-usapan nila kung maayos na kaya si Pecorin na kahapon ay narinig nilang nagsabing babalik siya sa Lando, kaya dinala lamang nila siya sa bayan. Ayon kay Kakoro, kakaunti na lang ang pera nila, kaya kailangan nilang humanap ng matatag na tirahan. Hindi inaasahan ay may narinig silang isang matandang lalaki. Lumapit ito at nakipag-usap. Iminungkahi niyang maging isang gabay si Kakoro. At kapag nangyari iyon, ipapahiram ng manager ang isang bahay bilang base ng operasyon. Ngunit dumating ang may-ari ng kainan at pinalayas ang lalaki. Sa kabilang banda, ang dalawang magnanakaw na dating inatake ng mga halimaw na kabute ay nagising na mula sa pagkahilo at nagpasya ngayong maghanap ng lugar kung saan maaaring ibenta ang espada. Habang si Pecorin ay nagising sa isang kuwadra at muling nagutom, hindi inaasahan ay nakatagpo siya ni Yuki at ni Kokoro sa isang paligsahan ng pagkain. At doon din nila muling nakita ang dalawang magnanakaw.
Gaya ng dati, walang pag-iingat si Pecorin at agad silang hinabol. Sina Yuki at Kokoro ay napilitan ding sumunod. Sa kanilang paglalakbay ay palagi silang nakakasalubong ng mga halimaw. Isang suntok mula kay Pecorin ang nagpatalbog sa isang baboy ramo ng napakalayo at diretsong bumagsak ito sa isang babae na nakatayo malapit. Nawalan siya ng malay at napilitan silang maghintay hanggang magising ito. Hindi nila alam na ang dalagang iyon ang tunay na utak sa lahat ng halimaw na nakaharap nila nitong mga nakaraang araw. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang nakatitig si Pecorin sa kanya. Ngunit imbes na magpasalamat siya ay malamig na lumayo. Si Kairo ay nakaupo sa isang puno at nagmumuni-muni. Napansin niya ang dalawang magnanakaw at biglang bumagsak mula sa langit ang isang higanteng dragon at tinagit sila. Hindi siya kasali sa pangyayaring iyon, ngunit nakita niyang kapaki-pakinabang ang dragon, kaya agad siyang bumalik upang ipakita kina Pecorin at sa dalawa kung saan ito nagtatago. Bigla namang naalala ni Kakoro ang misyon mula sa inn. Malinaw sa tala na ang dahilan ng paglitaw ng mga dragon ay dahil mahilig sila sa mahalagang bagay, kaya madalas silang manatili sa paligid ng lando. Bawat isa ay may sariling layunin kaya nagtungo sila sa kuweba kung saan natutulog ang dragon. Napakalaki nito at ang espada ay mahigpit na nakapipisil sa bibig. Mahirap yon, hindi ba? Iniwan sila ni Kairo at nagtago. Nag-isip si Yuki ng isang matapang na plano. Pinili niyang siya ang Pain, susuporta si Kakoro at si Pico ang atake, ngunit hindi naging paborable ang sitwasyon. Kalahati ng plano ay nagtagumpay ng nasa bibig na siya ng dragon kasama ang espada. Ngunit kahit anong gawin ni Pico, hindi niya ito mahila at siya pa ang nadala pa itaas umiikot ng ilang ulit, nawalan siya ng lakas at nahulog. Ngunit salamat sa ulo ng matabang magnanakaw ay nakahawak pa rin siya. Sa sandaling iyon ginamitan ni Kairo na mahika ang dragon upang gumalaw at mahulog si Pico. Ngunit bago siya tuluyang matalo tinakpan ni Yuki ng kapa ang mata ng halimaw. Nawalan ito ng direksyon at nagbigay kay Pico ng pagkakataon upang umatake. Hindi nakatiis ang dragon at bumagsak mismo sa kinatatayuan ni Kairo. Kaya totoo ang kasabihang mabilis ang ganti ng karma. Nabasag ang sumpa sa mata ng dragon at lahat ay muling naging patas. Nagising ito at inabot si Kyuro upang patayin. Pero mabilis na hinarang ni Pico ang atake. Nakuha niya ang espada at handang lumaban. Ligtas ang lahat, labis ang pasasalamat ng dalawang magnanakaw kay Pico. Hinawakan niya ang kamay ni Kairo at taos-pusong nagpasalamat. Malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay dahil kay Chairo. Kung hindi niya ipinakita ang daan, hindi matatapos ang laban. Sa ilalim ng papalubog na araw, nagpaalam si Pico sa dalawang magnanakaw at inanyayahan si Kairo na kumain kasama nila. Kahit mga onigiri lang mula sa tira ng tanghalian ay masarap pa rin. Iminungkahi ni Pico na magtatag sila ng isang gourmet guild. Ngunit ayaw ni Kairo at galit na umalis. Masarap ang kanin, ngunit ang negosyo ay negosyo, hindi niya dapat kalimutan ang misyon. Isang araw niyang sinundan ni Kairo si Pico upang humanap ng kahinaan. Ngunit bukod sa pagkain at pagkain, wala siyang ibang ginawa. Bumalik si Kakoro sa kanyang trabaho upang humingi ng rehistrasyon para sa pagtatatag ng guild. Masayang tumulong si Karen upang ayusin ang papeles, ngunit sinabi ni Kokoro na humihingi lang siya ng form. Samantala si Yuki ay naghihintay sa labas at nakakita ng maliit na figura na walang magawa at nahulog sa lupa. Parang katulad ng unang pagkikita niya kay Pecorin. Nilapitan niya ito, marahang inilagay ang isang onigiri at inimbitahan itong kumain. Pagkatapos ay lumakad palayo ng malamig at magalang. Hindi niya napansin na ang kanyang anino ay may masamang ngiti. Nang makuha na ni Kakoro ang form, bumalik silang dalawa. Sa daan nakasalubong nila si Kayaru na nakatayo sa labas ng tindahan kung saan abala si Pico sa pagkain. Inimbitahan siya ni Yuki at Kachoro, ngunit ipinakita niyang ayaw, subalit nag-ingay ang kanyang tiyan. Sa loob ng kainan, patuloy siyang nagkunwaring walang pakialam. Iniabot ni Pecorin ang menu kay Kairu at sinabing umorder siya ng gusto. Ngunit ng oras na para mag-order, sinabi ng may-ari na wala na silang sangkap. Huwag mag-alala, may espesyal na pagkain para sa mga matagal ng customer. Agad umorder si Pico at nang dumating ang pagkain, saka lang naunawaan ni Kairu kung bakit ito tinaguriang espesyal. Lahat ng ulam ay gawa sa insekto. Maganda ang itsura, ngunit hindi maitatago na malalaki at matataba ang mga ito. Tumikim si Kakoro at inalok kay Yuki. Namutla si Kairu, bakit pinapakain ng ganito ang kanyang amo? Ipinaliwanag ni Kakoro na kailangan niyang bigyan ng sapat na nutrisyon. Dapat kumain para mabuhay. Sinamantala ni Pico ang sandali at ipinasok ang isang piraso sa bibig ni Kairu.
Napahandusay siya, ngunit agad namang napagtanto na sobrang sarap nito. Natapos ng payapa ang kainan, dahan-dahang inilabas ni Kokoro ang form ng rehistrasyon at muling nag-alok na bumuo sila ng grupo. Agad na tumalon si Pico at niyakap siya, tulad ng dati mabuting bata, ngunit malamig na tumayo si Kyairo at tumanggi. Sinabi niyang hindi siya interesado. Nagpasalamat pa rin siya sa pagkain at umalis. Habang naglalakad ay sinisi niya ang sarili. Ang kanyang misyon ay alisin si Pico. Kaya paano siya magkakaroon ng oras upang kumain at tumawa kasama nila? Gayunpaman natikman niyang masarap pala ang mga kulisap. Pumitas siya ng sampalok at masayang kinain. Nang may biglang tinig mula sa likod, lumingon siya at nakilala ang isang kakilala. Tinanong siya kung bakit nag-aaksaya siya ng oras habang napapabaya ng misyon. Galit siyang lumayo, hindi nais makipagtalo, ngunit ang matang iyon ay patuloy na nakasunod. Kinabukasan nagbalik si Pecorin at ibinalita sa mga kasama na inimbitahan siya ng may-ari ng kainan kahapon upang magtrabaho doon. Sinabi nitong may potensyal siyang matutunan ng sikretong menu at agad siyang kinuha, tamang-tama, dahil wala na siyang pera at gutom pa. Ang pagkakataong makatrabaho sa lugar na puno ng amoy ng pagkain ay mahal niya. Maari siyang kumita at sabay masiyahan sa kanyang hilig. Inimbitahan siyang magtrabaho roon, sinabi ng may-ari na may potensyal si Pico upang matutunan ang sikretong menu at agad siyang kinuha. Walang masihigit pa roon, sakto dahil wala na rin siyang pera para sa pagkain. Ang pagkakataong makapagtrabaho sa lugar na puno ng bango at pampalasa ay mahal na mahal ni Pecorin. Maari siyang kumita habang natutugunan ang kanyang hilig. Mahigpit na hawak ni Kakoro ang form ng rehistrasyon sa kanyang likuran, wala nang gana at hindi na rin inilabas. Unang araw ni Pico sa trabaho ay maayos. Nagustuhan siya ng mga customer dahil sa kanyang sigla at positibong enerhiya na nagpasigla sa kapaligiran ng kainan. Napabuntong hininga si Kikuro, tila malayo pa ang landas tungo sa pagtatag ng guild. Tatlong batang babae ang pumasok sa kainan. Agad silang sinalubong ni Pecorin at inirekomenda ang pinakamabentang pagkain. Sa labas naglalakad-lakad si Kairu. Kahapon iniutos ng kanyang nakataas na itigil ang misyon ng pagpatay, nagbago na ang sitwasyon. Ngunit nakatanggap siya ng ilang salitang pampalakas ng loob, kaya bumalik ang kanyang sigla. Naniniwalang pagpapalain siya ng mga Diyos sa kanyang gagawin, binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang bumungad kay Kyuru ay si Pecorin na pinapakain ng pritong hipon ang mga inosenteng bata. Anong asal iyon? Nakita ni Kyuru si Kakoro na hawak ang form ng rehistrasyon at lumapit. Agad siyang nahuli at pinagalitan. Ngunit bigla niyang naalala ang kanyang tunay na pakay sumali sa guild. 2 beses siyang clearing throat at nagsimulang magsalita. Nagbago ang isip ni Kyuru at nais niyang sumali. Ngunit bago niya matapos ang pahayag pumasok ang isang malaking lalaki, bastos at arogante ang kilos. Una niyang kinumpirma na ang lugar na ito ay nagbebenta ng mga insekto at ang pangalawa ay sinuntok ang ibang customer na humaharang sa kanya para kumain. Umupo ang malaking lalaking bastos sa gitna, nakasandal at walang galang na humihingi ng serbisyo. Lumabas ang may-ari parang isang Diyos na handang kalabanin siya. Ngunit nabali ang braso niya ng ganoon lang. Nakita ni Pecorin na ang lalaking bastos ay gutom. Tinanggap niya ang hamon at ipinakita ang kanyang galing sa pagluluto. May natatanging talento si Pico na hindi niya pa nasasabi. Sa sandaling makapasok ang pagkain sa kanyang tiyan, alam niya kung paano ito lutuin ng perpekto. Isang masarap na putahe ang natapos at inayos ng maganda. Sa isip ng matabang lalaki, kahit anong mangyari kailangan niyang batikusin ito dahil binayaran siya ng kalaban upang pabagsakin ang kainan. Ngunit hindi niya napigilan. Nang tikman niya ay sumabog ang kanyang panlasa. Hindi siya makapaniwala na ito ay mga insekto. Ang timpla ng bawat kagat ay parang simponiya at maging ang kanyang isip ay tumutugtog ng masayang himig. Ang mga kasamahan niyang umaasa ng masasamang salita laban sa tindahan ay nabigo, umakyat ang kanyang kaluluwa sa ikasiyam na ulap at napasigaw, masarap talaga, masarap na masarap. Ngunit agad siyang bumalik sa rason, itinapon ang plato sa sahig at binasag ito. Nangakong ipapasara niya ang kainan. Hindi nakapagtimpi si Pico, hinawakan ang kamay nito at tinuruan siya ng leksyon. Gawin ang lahat, huwag lang magsayang ng pagkain dahil iyon ang kanyang limitasyon. Nagpatira pa ang buong silid sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, nagkaroon ng pagkakataon si Kyuru na ipahayag na sasali siya. 4 na sila at natugunan ang kondisyon upang mabuo ang kumpletong kombinasyon. Ang kanilang layunin ay hanapin ang lahat ng uri ng pagkain at sangkap sa mundo upang sabay-sabay na malasap.
Ang bahay mula sa guild ay nasa kanilang harap, ngunit nang buksan nila ang pinto, pagkadismaya ang bumungad, maganda ang labas, ngunit bulok at sira ang loob. Agad silang nagreklamo kay Karen kung bakit parang haunted ang bahay, ngumiti siyang alanganin at ipinaliwanag na kakaunti lang ang mga bahay na maaring ipahiram. Kaya ito lang ang natitira. Wala namang masyadong nakakatakot maliban sa mga multong paminsan-minsan ay nagpapahinga ron. Takot si Kyuro, ngunit si Kakaro ay natuwa na may bahay man lang sila. Humingi siya ng pahintulot kay Karen upang linisin ito at pumayag naman ang pinuno ng guild. Nagsimula silang lahat sa paglilinis. Walis dito, hakot doon, nang biglang sumigaw si Pico. Nakalimutan nila ang pinakamahalaga, ang hapagkainan, dahil ang layunin nila ay sabay-sabay na kumain ng masaya. Kaya dapat hindi ito basta-basta pipiliin. Iminungkahi ni Pico na siya na mismo ang gagawa ng mesa. Matapos sabihin iyon, agad siyang pumunta upang pumutol ng kahoy. Si Kakuro naman ay bumaba ng bundok upang bumili ng karagdagang gamit. Mabuti na lamang at may natitira pa silang pera mula sa nakaraang misyon sa Dragon. Sinikap din niyang huwag gumastos ng sobra ron. Nakilala niya si Sina, isang mabait na nakatatandang babae na nagbigay sa kanya ng pinggan na talagang nagustuhan niya bilang regalo. Ngunit lumabas na ang taong iyon ay pinuno ng isa pang guild, si Saren, at may kasamang alilang nagngangalang Suzum. Inalok ni Saren na siya na ang magbabantay sa tindahan habang si Suzum ay tutulong magdala ng mga gamit pa uwi. Sa daan nagkaroon sila ng masayang pag-usap. Ikinuwento ni Suzum kung paanong ang kanyang amo ay minsang naging biskapitan ng Royal Knights, ngunit kalaunan ay tinalikuran ng posisyon upang tumulong sa mga batang walang pamilya o nahiwalay sa kanilang mga magulang, kaya itinatag ang Serendia Charity House. Maya-maya narating nila ang kanilang destinasyon, isang kanlurang paraiso. Nakatayo silang dalawa sa gitna ng madilim na kagubatan na puno ng pulang mga matang nakatitig pababa. Nanginginig sila ng walang tigil. Sinubukan ni Kokoro na pakalmahin siya, ngunit naging nakatakot ang kanyang paraan ng pagsasalita. Kaya napatakbo si Suzume, nadapa sa bato at bumagsak ng patihaya. Samantalang ang asno ay tumakbo palayo. Nakadinig sila ng kaluskos, kaya nagtali ng lubid si Kokoro. Inihagis ng maingat at nahuli ang target. Ngunit ang nahuli nila ay isang nagsasalitang asno. Higit pa ron ito ay mapagbirong babae na gustong laging pinupuri. Ang pangalan niya ay Rima. Nagtatrabaho sa isang bukirin sa kabilang bahagi ng kagubatan na tinatawag na Elizabeth Park. Ikinuwento ni Kakoro na siya ang humihila ng kariton nang bigla na lang tumakbo palayo ang asno. Kaya si Rima ay kusang nag-alok ng tulong, bagamat mukha siyang ordinaryo, napakalakas niya. Nahiya si Kakoro na baka mapagod si Rima sa pagbubuhat, ngunit para sa kanya wala lang iyon. Sa bukid mas mabibigat pa ang kanyang nadadala. Samantala si Yuki at Kyuru ay abala sa paglilinis. Inilagay niya ang upuan upang makatayo siya at maglinis ng bintana. Biglang gumapang ang insekto sa ilalim ng palda ni Kyuru na ikinatakot nito, kaya nabitawan ang upuan, nawala ng balanse at bumagsak si Yuki. Nabangga ang kanyang ulo at naguluhan ang kanyang isipan. Sa kanyang guni-guni, nakita niya ang isang babae, si Ametsu, isang diyosa, na bahagyang ipinaliwanag ang nangyari, ngunit hindi detalyado. Alam niyang kahit ipaliwanag niya, ng buo hindi rin maintindihan ni Yuki. Kaya hindi na siya nagpatuloy, gumawa ng mahiwagang hadlang upang may balik siya, at bago tuluyang maglaho iniwan niya ang mensahe. Kapag ang ugnayan ni na Yuki at ng mga kasama niya ay umabot sa sapat na antas, muli siyang magpapakita at tutulong. Umaasa siyang maghihintay si Yuki hanggang sa sandaling iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Yuki na parang may narinig na pamilyar. Pagbukas niya ulit ng mga mata, bumungad ang nag-aalalang si Kairo, na pabuntong hininga ito ng ginhawa. Akala niya ay may masamang nangyari, naalala niya ang mga salita sa kanyang panaginip na nagsasabing nasa mahirap na kalagayan si Kyuru, kaya nagbigay siya ng senyas na ayos lang siya. Sa puntong ito, hindi pa kayang iproseso ng kanyang isip ang lahat, ngunit tiyak na siya ay makakabawi sa lalong madaling panahon. Natapos rin sa wakas ang ginawang mesa, napuri siya ni Kyuru, mahusay talaga ang batang iyon. Hindi lang sa pagluto, kundi pati sa paggawa, sa kasamaang palad masyado itong malaki upang ipasok sa pinto, kaya kinailangang bawasan pa ng matagal. Samantala, sina Kokoro ay nakatagpo ng mga tulisan, nakita nila si Rima bilang mahalaga at sinubukang hulihin siya upang ipagbili sa sirko. Binaliwala ang dalawang babae sa tabi at patuloy siyang tinawag na asno. Ngunit gaya ng sinabi, walang asnong kasing cute nito.
Galit na hinugot ni Rima ang kanyang espada at mabilis na lumaban. Sa gitna ng kagubatan, nagliyab ang apoy na parang isang maliit na bomba atomika. Nang matapos, nakaramdam siya ng gutom, inilabas ang kanyang mahalagang mansanas at kumagat, ngunit kaagad itong nagbago, mula sa pagiging mabalahibo at malambot siya ay nag-anyong isang magandang dalaga. Matapos ang nakapagod na araw, natapos ng lahat ang kanilang gawain, masayang bumalik si Kakoro, at nasilayan ang malinis na bahay. Habang si Rima naman ay isinama ni Suzum pabalik sa kanyang amo, natapos ang mahabang araw. Kinabukasan nagkasakit si Yuki. Ayon kay Kairu, dahil lagi itong natutulog na basa ang buhok, nagluto si Pecorin lugaw at inihain. Sabi niya nakarinig siya na kung kakain ng mainit at pagpapawisan ay gagaling agad. Ngunit mainit na tubig ang dating. Sa unang subo pa lang ay parang lumabas ang kaluluwa ni Yuki. Ang init ng lugaw ay parang mapaminsala, napilitan siyang tumayo kahit may sakit. Pilit siyang pinapakain ni Pecorin, tinutukso pa na kumain upang lumaki agad at gumaling. Pinakain pa siya ng isa pang subo, ngunit para itong sinaunang pagpapahirap, higit pang malupit. Hindi na nakatiis si Kyuro. Sinabi niyang masyado na nila siyang sinusubuan. Ang isang lalaki ay sapat ng matulog ng isang gabi at gagaling. Nilapitan niya ito upang suriin, ngunit nang madama ang kanyang noo, agad siyang umatras. Ang init ay parang araw na nakapatong sa ulo. Hindi biro, delikado ito. Kaya naghanda si Kyuro ng halamang gamot na dati niyang iniinom sa kanilang nayon. Ngunit mapagkakatiwalaan ba ito? Bakit may insekto pa sa halamang gamot na ito? Biro lang ba? Si Pico talaga ay balak pang maglagay ng mga kulisap sa lugaw. Napahawak si Kairu sa kanyang ulo, huwag isipin na lahat ng bagay ay kayang lutasin ng mga insekto, wala nang ibang paraan, kailangan siyang dalhin sa totoong ospital. Kung hindi baka alagaan lang siya ng dalawang ito hanggang maging isang tuyong bangkay na lang. Ngunit hindi alam ni Kairu kung saan ang ospital, hawak ang malaking mapa, nagpasya silang pumasok sa kung anong lugar na lang. Isang babaeng mukhang mangkukulam ang bumati sa kanila, nakasuot ng damit ng doktor at nurse, kakaiba pero tila maayos siyang sumuri ng pasyente. Kailangan pang paalalahanan ni Pecorin si Kairu, huwag husgahan ng tao batay sa itsura. Hiningi ng doktor na alisin ni Yuki ang kanyang damit para sa buong pagsusuri. Matapos tapikin at itaas ang kanyang mga braso, may nakita siya at agad na humiling na ihanda ang operasyon. Nakapaligid ang nakakatakot na katahimikan, panoorin daw kung paano niya gagawing 3 beses na mas maayos ang pakiramdam ng binata. Agad siyang inilagay sa operating table, nakatali ang mga kamay at paa. Sa labas hindi mapigil ni Kokoro ang magdulot ng gulo sa ospital dahil sobra ang kanyang pag-aalala. Pinagsabihan siya ni Kairu, ang batang ito ay laging nababalisa kapag tungkol sa kanya ang usapan, nasa klinika ng lungsod sila, kailangan manatiling kalmado. Bigla silang nakarinig ng malakas at nakakabinging ingay mula sa loob, namutla silang tatlo, nagpanic muli si Kokoro. Kung hindi siya pinigilan ni Pecorin, baka sinunog na niya ang lugar. Isang payat na lalaki ang biglang dumaan, nadapa pa at sinisi pa sila, para bang wala ng ibang lugar kundi doon sila sa pasilyo nakatayo. Hindi ba ito ang gulo sa tindahan ng isda ilang linggo na ang nakalipas? Dati sobrang taba at hirap lumakad, ngayon ay sobrang payat na. Itinutok pa niya ang daliri kay Pico at pinagalitan siya. Huwag daw siyang magbiro. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya makukulong dito na may kung anong sakit. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng lagari mula sa loob. Marahil nagsisimula na ang operasyon, kinilabutan siya sa alaala. Kung hindi siya makatakas ngayon, baka hindi na kailanman, ito raw ay hindi ospital, kundi bilangguan. Kailangan niyang tumakas habang wala ang mga demonyo. Hindi nila naintindihan ang lahat, pero naisip nilang baka kailangan ngang ilipat si Yuki sa ibang ospital. Mula sa dulo ng pasilyo may ugong na tunog, mula sa alley kung saan tumakbo ang payat, isang babae ang lumabas may hawak na palakol at may hinihila, isang lalaking walang malay, kinaladkad pabalik, wala nang lakas para lumaban. Nangatog silang tatlo, nakatingin sa karatula sa harap ng operating room. Tinanong ni Kairu ang nurse kung anong sakit mayroon si Yuki, ngunit hindi ito sumagot, ngayon daw ay uuwi na ng pamilya ang pasyente. Napaubo ng mahina si Kakoro bago tuluyang himatayin. Sino ang mag-aakalang mauuwi sa ganito? Simula nang mabuo ang kanilang guild, puro kabaliwan ang nakita nila. Ngayon si Kokoro naman ay bumagsak, wala na silang magawa. Sa ganitong sitwasyon, ang kailangan ay isang masustansyang pagkain para manatiling malusog. Eriko ang pangalan ng nakakakatakot na babae na humawak sa pasyente kanina. Naglalakad siya nang marinig ang tawag mula sa isang fortune-telling stall.
Pumasok siya at inalok ng libreng pagbabasa ng kapalaran. Nasa mesa ang isang bungo, ang kaluluwa sa loob ay lumabas at inimbibitahan si Eriko para sa tsaa. Galit siyang humugot ng espada at binigyan ito ng isang hiwa. Ito ang pinakakinainisan niyang biro, kailangan niya itong turuan ng leksyon. Agad naging masunurin ang bungo at nagsimulang manghula, hinahanap mo ang iyong kapareha, hindi ba? Malapit na siyang dumating, makikita mo siya sa araw na iyon, sabi nito. Naging masaya si Eriko, pero hindi niya alam kung bakit puro mga manyak ang lumalapit sa kanya. Ang pagkakapareho lang ay lahat sila'y tinatamaan ng kanyang espada. Sa paglalakad niya, nakarating siya sa operating room. Narinig ang hingal mula sa loob at napahinto. Si Yuki ay humihingal na parang isda sa kawalan ng tubig. Sa madilim na silid pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Eriko sa harap, halos hindi makahinga. Kinaumagahan nagising na ang mga dalaga sa bahay, nag-aalala kung gumaling na ba si Yuki, sobrang eksentriko ng doktor na lalo lamang ikinabahala ni Kyuru. Pagkatapos ng almusal, plano nilang dalawin siya sa ospital. Sino ang nakakaalam? Baka malusog na siya at umiiyak na humihingi ng pagkain. Ngunit ang katotohanan, hindi lang siya hindi gutom, halos mamatay na siya sa takot. Nakatingin sa kanya si Eriko, gamit ang mapulang mata at may hawak na mainit na plato ng kanin. Natigilan siya sa takot. Sina Pico at ang iba pa ay patungo pa lamang, ngunit sa pagdating nila sa pasukan ng ospital, nadatna nila ang maraming tao na nagtipon, mga tulisan, sinasabing lang ninakawan sila ng ospital ng lahat ng kanilang ari-arian. Baliw raw ang mga babae na magtatangkang agawan sila. Sinabi naman ni Nurse Nanaka na wala siyang interes sa mga tao mula sa kabilang bahagi ng lungsod. Hindi na raw sila dapat gumawa pa ng gulo, ngunit lalo lamang silang nagngalit, tiyak na si Eriko ang magnanakaw na narito. Ang sumalubong sa kanila ay matalim na talim ng palakol, napakaingay daw sa umaga para bang nasa palengke. Mula sa ikalawang palapag, malamig ang titig ni Eriko habang pinapatahimik ang karamihan. Pagkatapos ay bumaba siya sa harap nila. Kung nagpasya silang maghasik ng gulo, kailangan nilang tanggapin ang kaparusahan. Kumilos siya ng walang awa, ngayon alam na nila kung sino ang kanilang ginulo. Hindi hinayaan ni Nanaka ang kasamahan na lumaban mag-isa. Agad niyang pinabaligtad ang kalahati ng lungsod, nakakatakot ang kapangyarihan. Ngayon naman ang pagkakataon ng doktora, nagpakawala siya ng lasong talulot ng bulaklak, pinabagsak ang mga tao. Twilight Caravan ang kanilang pangalan, isa sa mga kinatatakutang guild, kilala sa buong mundo. Paalala ng doktora, kung hindi sila magpagamot ngayon, huli na para iligtas ang kanilang buhay. Nakatigil ang tatlo, nadala pa nila si Yuki sa ganitong lugar. Kailangan siyang mailabas kaagad. Habang hindi nakatingin ang doktora, palihim silang pumasok sa silid at nadatnan si Eriko. Nakaupo si Yuki sa upuan na parang manok na nakatali, handa na siyang lagyan ni Eriko ng nakakasuklam na singsing. Mabilis na nagplano ang tatlo, nagsimulang mag-isip si Kyaru. Hindi ba mahusay si Kokoro sa insekto? Oras na para gamitin yon. Unti-unting natakpan ng lilang usok ang ospital. Habang tumitingin si Eriko, dali-dali silang pumasok para sagipin si Yuki. Nang binuksan ang pinto ng kusina, wala namang tao. Tatakas na sana sina Pecorin at Kairu kasama siya. Ngunit natuklasan nilang naipit sila, nasa itaas at ibaba ang mga nakatakot na tao. Kung mahuli sila, tiyak kamatayan ang kahinatnan. Nagsakripisyo si Kyaru, nagkunwaring sumakit ang tiyan at umarte sa harap ng mga doktor. Kaya naitulak ni Pico si Yuki palabas ng bintana sa ikalawang palapag. Wala nang ibang paraan. Pagdating ni Eriko, nakatakas na ang dalawa, naiwan ang kumikilos na pusang walang laban. Dinala ni Nakakoro at Pico si Yuki sa isang tradisyonal na klinika. Sinabi ng doktor na gagaling siya sa loob ng ilang araw, tiningnan ang pantal sa kanyang dibdib. Kamukha raw ito ng karaniwang sipon na madalas na pagkakamalan, ngunit sa pagkakataong ito maayos ang pagkakagamot. Napaisip sila kung saan ba siya dinala kanina. Nang malaman nilang kay Mitsuki, sinabi ng manggagamot na kahit kakaiba siya, totoo ang kanyang kakayahan kaya makaasa silang ligtas. Maluwag ang hininga ng lahat. Bukas daw kapag kinuha si Kairu, tiyak 3 beses na mas maayos na ang pakiramdam niya gaya ng sinabi. At bumalik nga si Kyaru, tila 3 beses na mas maganda ang kanyang kondisyon. Habang nag-aalmusal, inilabas ni Pico ang isang flyer na nakuha niya, imbitasyon para pumunta sa Taga Village upang mag-ani ng mga sangkap para sa pampalasa. May bayad araw-araw at karagdagang gantimpala ng tanyag na buto ng tagam, tinuturing na pinakamahusay na pampalasa, halos tinatawag na mahiwagang rekado. Gusto niyang gawin ang misyong ito kasama ang lahat, napabuntong hininga si Kyuru. Sige raw, agad silang naglakbay.
Napakaganda ng tanawin, perpekto ang romantikong paligid, mistulang piknik ang paglalakbay na ikinasya ng lahat. Magapong nagsikap si Kayaru, ngunit isang kabibe lang ang nakuha niya, samantalang patuloy si Kakoro sa pagkolekta ng mga insekto upang kainin. Bumaba na ang araw, dalawa lang na parang butete ang nahuli ni Kairu. Parang lokohan ang lugar na ito. Pinagaan ni Kakoro ang loob ng lahat. Maari raw gamitin ang mga ligaw na gulay kasama ang palakang nahuli ng kanyang amo. Para gawing sabaw, mas mabuti nang umata ng gulay kaysa wala. Bumalik si Pico na may mataas na pag-asa, nakahuli siya ng mga ibong mukhang masarap. Kahit manok o hindi, napakalaki ng kanyang dala na sapat para sa apat. At siyempre, hindi matatawaran ang galing niya bilang manggagawa sa restauran. Hindi nila akalain na ganoon kasarap at katas ang karne. Pagkatapos ay inialok niya sa lahat ang mga ligaw na prutas na pinulot niya. Matitikman na sana ni Kokoro kung maanghang o matamis, ngunit nakita niyang gumugulong ang palaka na kumain nito. Parang nalasing si Kairu at dali-daling yakap si Kokoro na kunwaring bata na malayo sa ina. Sa mga pagkakataong ganito lamang nila tunay na nakikilala ang isa't isa na ipapakita ang totoong sarili. Nakatulog na ang lahat maliban kay Kakaro, nakaupo siya sa tabi ng apoy, payapang umiinom ng mabangong tsaa habang pinagmamasdan ang mga kaibigang mahimbing, iniisip niyang napakapalad niya na nakabuo ng grupo kasama sila. Kinaumagahan, bumangon ang lahat para maglinis ng sarili. Ngunit si Yuki na may aura ng pangunahing tauhan, sadyang hindi mapapayapa, pinahintulutan lang siya ni Kakoro na maghugas ng mukha sa lawa at sa pagbabalik niya, nadatnan niyang nakasubo na siya sa bunganga ng halimaw. Tinangay siya palayo na parang hangin. Sa wakas nagising ang lahat, nakitan lang dinala siya ng halimaw. Ngunit mula sa di kalayuan, isang palaso ang tumama at winasak ang halimaw. Pero tumilapon siya ng ilang metro. Sumalpok ang mukha niya sa punong malapit at nawalan siya ng malay. Naririnig pa rin niya ang mga tao na nagsasalita malapit sa kanyang tainga. Pagbukas ng mga mata, ang nakita ni Yuki ay isang piraso ng kahoy na may mukhang tao. Tumingin siya pakaliwa at pakanan, kinuha ang kahoy at inalog. Biglang may batang babae na tumalon mula sa likod ng puno. Ang cute na bata ay tila may takot sa pakisalamuha. Masyadong mahiyain para humarap ng diretso. Ibinigay ni Yuki pabalik ang kahoy at nagpasalamat dahil iniligtas siya. Yumuko ang bata at ipinakilala ang sarili bilang si Aoi. Giit niya hindi siya weirdo, hilig lang niya ang makipag-usap sa mga manika. Ito raw ang manikang ginagamit niya para magsanay kapag wala siyang kaibigan, tinatawag niya itong numero 1. Marunong siyang makipag-usap sa hayop at halaman, ngunit wala siyang kaibigan na tao, kaya palagi niyang hinahangad na magkaroon ng kasama. Lumipas ang ilang taon, patuloy siyang nakipag-usap kay numero 1. Ngunit bihira ang kontak sa tao, kaya kakaunti lang ang mga kwentong na ibabahagi. Naubusan na rin siya ng masasabi. Sisi ni Aoi sa sarili, para sa katulad niyang ganoon, ang maghangad ng kaibigan ay 10 taon pang maaga. Nakapagsalita si Yuki ng ilang pautal-utal na salita. Inisip ni Aoi na malungkot din siya gaya niya. Isang taong gustong magkaroon ng kaibigan, ngunit wala, kaya tuwang-tuwa siyang sumali agad. Magiging magkaibigan daw sila at bubuo ng grupo. Tinanong niya si numero 1 kung may naisip na magandang pangalan at pagkatapos ay sinagot niya ang sarili. Nakatayo si Yuki sa gilid, natatakot at gusto sanang tumakbo. Ngunit dahil magiging bastos, nanatili na lang siyang nakatayo na hindi may paliwanag ang kaba. Sa wakas dumating ang 3 iba pa, matigas na nakatayo si Aoi at formal na bumati. Nagpatuloy sila sa paglalakbay habang sumusunod siya sa likod. Hiniling ni Kairu na lumakad siya sa tabi nila ngunit tumanggi siyang nahihiya. Sabi ni Pico, masuwerte na nakilala nila si Aoi. Pagdating nila sa Taga Village para mag-ani, sinalubong sila ng isang magandang dalaga, ipinakilala ang lugar at tinanong agad kung ano ang pangalan ng kanilang grupo. Natigilan si Kokoro, hindi pa niya naisip ang pangalan, ngunit sumalo si Pico at sinabi na ang kanilang guild ay Gourmet Palace. Ang babae ay nagpakilala bilang si Misato mula sa Forester Guild. Bukod sa kanya ay may iba pang kasamang babae sa nayon na si Hisan. Malamang ay natutulog kung saan-saan. Ipinaliwanag ni Misato na darating din mamaya ang Elizabeth Park Guild para tumulong, kaya maaring maghintay sila. Naalala ni Kakoro na iyon ang guild ng mabait na ate na tumulong sa kanya sa pamimili kamakailan. Samantala, naglalakbay si Rima at ang kanyang guild na binubuo ng 4 na tao. Sa kanilang paghahanda para magpahinga, nakatagpo sila ng kakaibang pangyayari, lumitaw ang mga anino na kamukhang-kamukha nila at may parehong lakas ng mahika, nakakatakot para bang tumingin sa salamin. Sa kabilang banda,
Naglibot ang Gourmet Palace sa nayon at natuklasan ng isang dalagang lumulutang sa ere habang natutulog. Kahit nabangga sa post at bumagsak sa lupa, tulog pa rin siya ng mahimbing. Ginising siya ni Pecorin, tinanong kung ayos lang siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Hatsumi mula rin sa Forester Guild na nabanggit ni Misato. Sa gubat, matagumpay na natalo ni Rima at ng kanyang kasamahan ang pinakamalakas na Peking Rima. Ngunit bago pa nila mapagtagumpayan, dumating ang isang mahiwagang puwersa at sinaktan silang lahat. Ito ay si Christina kasama ni Kairo, ngunit hindi isa ang layunin. Nabanggit ni Hatsumi ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Mahilig ito sa libro at tinatawag na Shiorin, kahit mahina ay kayang magbasa hanggang 10 oras ng gabi. Nakabili na raw siya ng mga bagong libro at sabik na makita muli ang kapatid. Ngunit hindi nila alam, sa mismong oras na iyon, ang kapatid na sabik nilang makita ay dumaraan sa isang malaking kapahamakan na mahirap malampasan. Sa kabilang dako ng gubat, abala ang 4 na kasapi ng Gourmet Guild sa pag-ani ng prutas. Maaga pa at bagong sikat ang araw, ngunit masigla ang lahat. Pinulot ni Kakoro ang isang dakot ng lupa. Maganda ang daluyan ng tubig dito. Halatang araw-araw inaalagaan ng mga tao ang lupa. Ang halimuyak ng pampalasa ay nakakakiliti sa ilong, sapat para magpatulo ng laway sa gutom. Lumapit si Hatsumi. Ngayon ay hindi na siya natutulog sa kalsada, sapagkat tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, nawawalan siya ng lakas at agad na natutulog. Dahil dito, ipinakulong niya pansamantala ang kanyang kakayahan. Nagulat ang lahat sa narinig. Unang beses nilang makita ng taong may kapangyarihan na hindi mahika o salamangka. Pinakalma siya ni Masato, huwag daw siyang mag-alala, mababait silang lahat at kung pananatilihin nilang sikreto ito, magiging maayos ang lahat. Biglang narinig nila ang sigawan ng mga taga na yon, dali-dali silang tumakbo at nakita ang Elizabeth Park Group na nakahiga sa mga stretcher, binubuhat pawi. Mahina nilang ipinaliwanag, nakatagpo sila ng mga impostor sa gubat at inatake ng isang misteryosong masamang babae. Si Seiran ay nawala sa gitna ng laban, ngunit ginawa raw nila ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi maisip ng lahat kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila upang makabalik. Tinulungan ni Kokoro si Rima na gumaling, habang ang mga taga na yon ay nagsimulang magbulungan. Totoo raw ang mga shismis, nitong huli ay maraming tao na ang nakapagsabi na nakatagpo ng eksaktong kaparehong anyo ng kanilang sarili sa gubat at inaatake sila. Narinig nila na may mga kopya ng sarili nila sa kagubatan at inaatake ng mga ito. Ngunit tila ang may-ari ng bahay panuluyan sa nayon ay nawawala na rin ng ilang araw. Gumamit si Hatsumi ng kanyang kakaibang kakayahan para basahin ang alaala ni Rima at agad niyang nalaman na hindi normal ang sitwasyon. Siya ay nataranta at gustong hanapin at iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit pinigilan siya ni Misato, huwag maging padalos-dalos, lahat ng simula ay mahirap. Manatiling kalmado para masolusyunan ang problema. Sasama kami sa iyo para iligtas si Shioran, sabi niya. Pumayag si Yuki, sinabi niyang sasama rin siya at dahil sumang-ayon ang pangunahing tauhan, wala nang dahilan para tumanggi ang iba. Sumama rin si Aoi, kaya't naging isang matatag na grupo na walang iniwanan. Sa simula, hindi ito sakop ng Gourmet Guild. Wala silang obligasyong makialam, pero ang kanilang budi ay hindi papayag na baliway ng lahat. Hindi nila alam na sa kagubatan, isang komplikado at makapangyarihang plano na ang naihanda, naghihintay lang ng biktima. Lumingon si Pico upang ayayin si Kairo na sumama, ngunit nadiskubre niyang nawala ito kanina pa. Samantala, ang tinatawag nating kalaban, matapos hipnotisin ng isang villager, agad niyang sinipsip ang kaluluwa nito at walang pag-aalinlangan, alam natin na siya ang magiging sagabal sa grupo. Nakarecover na si Rima matapos gamutin ni Kakoro at bumalik sa gubat kung saan nangyari ang insidente. Naramdaman ni Aoi na kaiba ang aura mula rito. Parang pinipigilan nito ang sarili dahil sa matinding takot. Gumamit ng mahika si Hatsumi upang lumipad at magmasid, ngunit biglang may puwersang umatake sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi pa oras niya, kaya ligtas siya, ngunit naubos ang kanyang lakas at bumagsak siya mula sa taas na parang 30 metro. Sa pagbagsak nakita niya ang pamilyar na pangalan, si Shiorin ang humarap sa kanya. Ngunit may mali, nagbago ang kulay ni Shiorin mula abo patungong pula, at saka nag-anyo bilang pana at palaso para atakihin ang kanyang kapatid. Ginamit ni Hatsumi ang lahat ng lakas na inipon niya sa kalahati ng kanyang buhay para salagin ang pag-atake. Pagkatapos magdilim, si Seiran ay naging 100 beses na mas malakas. Ang epekto ng banggaan ay yumanig sa buong kagubatan, sinunog ang malaking bahagi ng lugar.
Nang dumating ang lahat, nakita nila si Hatsumi na nakaluhod, umiiyak. Huwag mawalan ng pag-asa, sabi nila. Kailangan nilang tiyakin muna kung ano talaga ang nangyayari bago lumala ang sitwasyon. Samantala si Kairu ay nakatayo mag-isa sa burol, nag-iisip, sino pa ba ang may ganitong kapangyarihan kundi siya? Natatakot siyang baka tuluyang lamunin ang buong nayon kung magpatuloy ito. Tinawag siya ni Pico mula sa malayo. Kanina pa niya napansin ang pangamba sa mukha ni Kairu at nag-alala na may mali. Itinanggi ni Kairu, mali lang ang nakita mo, kailan ba naging iba si Kiaru? Hindi lahat ay puro saya tulad ni Pico. Habang nag-usap sila, muling umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw kasabay ng mga nakakatakot na ingay. Hindi nag-alinlangan si Pico at tumakbo agad. Ang nayon ay napalibutan na ng mga demonyo, sinusundan ng nakakatakot na kaluluwa ang mga tao. Sa oras ng panganib, dumating si Pico sa tamang oras para iligtas ang isang batang babae. Lumipad ang isang palaso patungo sa kanila. Ito si Seoran. Bakit siya naroon? Tumakbo sina Yuki at Rima para sundan at nadiskubre nilang papunta siya sa nayon. Habang naghahanda silang iligtas ang lahat, lumitaw si Christina. Pinayuhan ni Rima ang lahat na mag-ingat. Siya ang umatake sa Elizabeth Guild. Agad na nakalamang si Chris, natutunto ng kanilang kahinaan at umatake. Tumakbo si Yuki upang harangin ngunit nabigo. Nakareact si Kokoro at nakagawa ng proteksyon na kalasag, ngunit gumulong si Yuki sa lupa at nawala ng malay. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakatagpo ang diyosa na si Ametsu. Ngayon lang siya nito tuluyang ginising. Nataranta si Yuki at nagmakaawa na ibalik agad siya sa realidad. Nakikipaglaban ng buhay at kamatayan ang kanyang mga kasama. Kailangan niyang bumalik agad. Umiling si Ametsu, nagulat na muling nagkita agad sina Chris at Yuki, ngunit malamang nakalimot din ito. Sa ngayon, hindi pa siya pwedeng manghimasok sa mundo, ang tanging makapagliligtas kina Kokoro ay siya mismo. Pakawalan mo ang kapangyarihan ng Princess Knight, ang lakas na malaya mong ginamit bago ka mawalan ng alaala, alalahanin at iligtas sila. Wika niya. Kahit si Rima na pinakamalakas ang loob ay bumagsak na rin. Nagising si Yuki na parang isang himala at agad na pinalabas ang kanyang kapangyarihan upang dagdagan ng lakas ang lahat. Naramdaman ng bawat isa na para silang muling ipinanganak, maraming beses na mas malakas. Si Rima ay muling nag-anyong tao at buong tapang na umatake. Malapit na sana silang magtagumpay at si Yuki ay papunta na sa huling dagok, ngunit si Christina ay hindi basta-basta. Madali niyang hinarang ang matalim na espada ni Yuki at sinabayan ng sipa na nagpabagsak sa kanya. Ngayon marami na akong nakalap na impormasyon, kaya dito na ako titigil, sabi niya. Ang batang si Seorin ay tila tuluyan ng nilamon ng dilim, pero kung naroon pa ang kanyang malay, tiyak na may paraan. Samantala si Pico ay hirap na hirap pa rin sa pakikipaglaban, ngunit hindi siya katapat ng madilim na kapangyarihan. Si Kairu na unay ayaw makialam ay hindi na nakatiis at sumali rin sa laban. Hindi pa rin bumabangon ang batang iyon at kailangan pa nilang anihin ang mga sangkap at makuha ang mga pampalasa. Sa ulap ng usok mula sa labanan, bumaba si Hatsumi mula sa langit, pumasok sa isipan ni Seiran at matagumpay na nailabas ito. Nagkaisa sila upang sirain ang kontrol ng dilim at tuluyang palayain ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Ang buong grupo ay nagkaisa para tuluyang alisin ang lahat ng banta at bumalik ang kapayapaan sa tahimik na nayon nang walang nasaktan. Pagbalik mula sa Taga, natapos ng Gourmet Palace Guild ang marami pang misyon at tumanggap ng papuri mula kay Lady Karen na kabilang sa Guild Management Association. Dumaan ang magagandang araw, nakaupo silang lahat sa malawak na bukirin na siyang pangunahing taniman ng bigas sa Landosen. Masarap ang ani, ngunit kamakailan maraming hayop ang nagsulputan at nagdulot ng problema, mga ibon at baboy damo na paulit-ulit na nagpapahirap sa mga magsasaka. Kahit anong pagtataboy ay hindi nagtagumpay, kaya't ang misyon ay tulungan ng mga tao at kapalit nito ay Princess Rice mula sa bukid mismo. Hindi nakaligtas si Kairu sa pagbabalik ulat sa Demon Lord tungkol sa nangyari sa Taga, nanginginig ang kanyang katawan. Binigyan pa siya ng Reyna ng dagdag na utos, bantayan si Yuki at mag-ulat pabalik. Matapos ang alaala, uminom siya ng tubig at tumingin sa guild, iniisip kung ano ba ang saysay ng pagbabantay sa mga taong ito. Tila walang kabuluhan. Habang ang lahat ay abala sa pagpili ng susunod na misyon, napansin ni Yuki ang isang papel na nakapaskil sa ibaba, isang misyon para maghanap ng master. Lumapit si Karen at ipinaliwanag, hindi ito opisyal na misyon, mga bata lang ang paulit-ulit na nagpapaskil kahit pinubura ng maraming beses. Para kay Kiaru walang kwenta ito kaya umalis silang walang dala. Ngunit hawak pa rin ni Yuki ang papel at nag-iisip.
Paglabas nila ay nasa lubong nila ang ilang batang maingay at umiiyak. Sino ba ang may oras para dito, sabi ni Kiaru, uwi na ako. Ngunit hinarang siya ng mga bata at patuloy na nagyakan. Ang resulta, nagkita sila sa isang tindahan ng inumin para mag-usap. Lumabas ang totoo, sila ang nag-post ng papel. Gustong-gusto nilang makahanap ng master na magtuturo para maging tunay na adventurer. Nagtanong si Kyuru, bakit ganoon ang interes nila, at sagot ng mga bata, para sa lupang mapapasa kanila. Mas nakakahiyang sagot dahil sila mismo ay hindi pa alam ang ginagawa, samantalang ang mga batang ito ay mas handa pa kaysa kanila. Hindi nila alam saan itatago ang mukha sa kahihiyan. Ngunit agad na pumayag si Yuki na maging master nila sa oras ding iyon. Nang gabing iyon, nakahiga si Kairu sa duyan, naguguluhan, ang misyong ito ay parehong madali at mahirap. Parang pagtuturo sa mga bata sa kindergarten. Itinanggi niya na magiging mabuting guro siya, ayaw niya sa mga bata, ngunit dahil mas magalang at mabait ang mga ito kaysa sa ibang tao, hindi niya tuluyang kamuhian. Samantala si Pico ay abala sa paggawa ng mga gamit para sa susunod na araw, bagay na ibibigay ni Yuki sa mga bata matapos ang misyon. Tahimik si Pico, ngunit ang anumang ginagawa ni Yuki ay medyo pangit ang itsura. Kinaumagahan, ang unang leksyon ni Pico ay treasure hunting. Ang mga lugar na may X sa mapa ang may nakabaong kayamanan, hanapin at dalhin pabalik. Yuki ang may responsibilidad na bantayan sila. Huwag mag-alala, sabi ni Pico, ang rutang inihanda niya ay sinuri na at walang halimaw. Ngunit napabuntong hininga si Kiru, bakit parang masama ang kutob niya? Nagtago silang tatlo sa likod ng puno habang minomonitor ang proseso. Ginagabayan ni Yuki at tatlong bata ang misyon, ngunit laging hilaga ang turo ng kompas at inakala niyang iyon ang direksyon, kaya buong kumpiyansang dinala ang mga bata roon. Ang kapalit ay maligaw at masilo sa sapot ng mga gagamba. Matagal bago nila nalutas ang problema. Kaya pinagsabihan agad si Yuki ng tatlo, tumango siya at sumang-ayon, ngunit imbes bumalik sa dati nilang ruta, ibinaliktad ang mapa at itinuro ang isang direksyong kasing labo ng kanilang kinabukasan. Wala nang nagawa kundi gamitin ang secret prop ni Pico, ang costume ng halimaw na buong gabi niyang ginawa. Ginamit niya ang lahat ng talino para ipaalala sa mga bata na mali ang landas, ngunit aksidenteng sinalubong siya ng mga batang palaban na nagkaisa at tinalo siya. Lalong nalihis ang ruta, papunta sila sa pinakadelikadong lugar. Nakaharap nila ang napakaraming halimaw, hindi na mabilang ni Yuki kung ilang milya na siyang gumapang. Iniligtas siya ni Kairu at Kakoro mula sa bingit ng kamatayan, pawisan at hingal na parang hinahabol ng multo. Hindi maintindihan ni Kairu kung bakit sila ang kailangang magdusa ng ganito, walang pahinga dahil sa gulo na gawa ni Yuki. Magaling siyang gumawa ng problema para sa iba, dahil kusa siyang gumapang papasok sa bibig ng isang ibong halimaw. Sila Kakoro, Kairu at Pekoro ay pumasok sa kuweba nito at natuklasan na ito pala ang tunay na pinuno ng pagkasira sa mga bukirin. Hindi na nakapagtataka kung bakit walang magawa ang mga magsasaka. Kahit tawagin pa ang buong pamilya ng mga magsasaka, wala pa ring mangyayari. Walang silbi ang lahat ng lakas dahil buong araw silang nakipaglaban sa mga halimaw at parehong wala nang natira. Nakalimutan nila na nakapagbusog si Pecorin ay nagiging pambihira. Nakita niya ang mga baon ng mga bata at sinipa ang ilang piraso, sumabog ang pugad ng ibon. Nagising ang tatlong bata at inakala nilang sila ang nanalo. Masayang sagot ni Pekarin habang nagtatanim ng palay. Ito ang misyon na hiningi ng mga magsasaka. Makakatanggap sila ng gantimpalang bigas at lulutuin ito ni Pico para sa lahat. Siguradong masarap. Ang mga bata ay naglalaro ng mga sisiw ng ostrich sa kabilang bukid, labis na masaya. Dahil mula sa pagkakapisa, ang unang taong nakikita ng sisiw ay nagiging ina nito, kaya malinaw na ang tatlong bata ay tinuring ng pamilya. Ang Landosen ay malaking lungsod, bibili ka lang ng gamit at makakakuha ng tiket para sumali sa raffle. Nagustuhan ni Kikoro ang sapatos dahil iniisip niyang babagay ito kay Yuki. Gumamit siya ng 4 na tiket, 3 beses umikot at lumabas puro puting bola hanggang sa huling pag-ikot. Ang matikas na Kyuru 2 buwan na ang nakalipas ay nawala na, napalitan ng masiglang dalaga na mahilig sa pagtatanim ng palay. Kumakalam ang tiyan niya at umuwi dala ang mga binili upang maghanda ng hapunan. Ngunit pagbukas ng pinto, nadatnan niyang abala ang lahat sa pag-iimpake na parabang papunta sila sa dalampasigan. Ipinaliwanag ni Pico na nanalo si Kakoro ng unang premyo sa raffle, kaya pupunta sila sa dagat ngayong gabi. Samantala nakaupo si Yuki sa kama, tila tulala at handa ng matulog, nang kumatok si Kakoro at pumasok. Siguro iniisip mo kung bakit ko nakadamit ng ganito, wika niya.
Ipinaliwanag ng dalaga na lumaki siya sa kabundukan mula pagkabata, kaya wala siyang konsepto ng swimsuit. Hindi niya alam kung bagay ba iyon, at dahil nag-aalala siya, humingi siya ng opinyon. Pinuri naman siya ng tindera na cute ang itsura niya, ngunit kung hindi aprubahan ni Yuki, hindi niya iyon susuotin. Siyempre, hindi magpapakitang reklamo ang pangunahing tauhan. Sa katunayan, maganda naman talaga. Bumuntong hininga si Kikoro, gaano man siya kabado. Sinabi niyang humiram siya ng aklat tungkol sa paglangoy mula sa aklatan, baka pwede nilang subukan ang ilang galaw. Kaya sa tahimik na gabi, nag-ensayo silang dalawa ng paglangoy sa lupa, dahilan para hindi makatulog ng maayos ang pusang maliit sa ibaba. Kinaumagahan, napakaganda ng panahon. Suot ang cute na swimsuit, masayang hinawakan ni Pico ang dagat. Maraming salamat sa lahat. Kung wala kayo, paano kami makakita ng ganitong kagandang tanawin ng libre, sabi niya. Labis ang tuwa ni Pico at naging kontento. Si Kairo naman ay nagtago, nahihiyang magpakita. Sino ang mag-aakala na matapos lamang siyang makatanggap ng utos na manmana ng grupo, ay agad siyang madadala sa gulo sa tabing dagat. Nagtampisaw si Pico at Yuki, binuhusan siya ng tubig, ngunit walang kaalam-alam si Yuki, walang natural na reflex. Binuksan niya ang mata at nalunod ng maalat na tubig, saka naramdaman ng hapdi at tinakpan ang kanyang mukha. Tulad ng isang tagapag-alaga ng bata, mahinahong ipinaliwanag ni Kakoro, may asin ang dagat kaya kailangan isara ang mata. Ah, ganoon pala ang sagot niya at nang maintindihan ay gumanti rin ng biro sa dalawa. Masayang gumanti ng buhos si Pico kay Kakoro at Yuki hanggang sa inanod sila ng agos ilang metro palayo. Siyempre, hindi pinalampas ni Pico si Kairo, naisipan niyang maglaro kasama ang dalaga. Ginawa niya ang sarili bilang parang makina ng spaceship at itinulak si Kairo sa paligid ng baybayin. Ngunit imbes saya, takot ang inabot ng isa. Pagbalik nila, lupaypay na si Pico at muntik pang mapahamak ang lahat, tila malapit na silang isilang muli sa kabilang buhay. Galit na galit si Kairo at pinagalitan siya, huwag maliitin ang dagat. Nabigla si Kakoro, akala niya hindi napagod si Pico, paano siya muntik malunod? Sa wakas, ibinunyag ni Pico ang sikreto, ang kanyang karaniwang damit ay lahat may suporta, nagpapalakas ng katawan, nagbabalik ng sigla, pumipigil sa sipon, pananakit ng balikat, at libo-libong epekto. Ngunit kapalit nito, lumalakas ang gutom niya, minsan nahihimatay pa dahil sa sobrang pagkagutom. Kung wala ang damit, si Pico ay katulad lang ng isang normal na dalaga. Ngayon ay naintindihan ni Kokoro na parehong lakas at matinding gana ng kasama niya ay bunga ng lihim na iyon. Naging balisa si Kyuru at diretsong nagtanong, ligtas bang sabihin ng lantarang sikreto? Tumawa si Pico, magka-teammate naman tayo kaya ayos lang. Hindi nagtagal, muli nilang nakasalubong ang katulong na si Susan, nahihirapan dahil nawalan ng preno ang kanyang asno at tumatakbo sa kalsadang tabi ng dagat. Mabilis na tumulong ang grupo ni Kikoro at nakipagpalitan ng balita. Doon nila nalaman na naroon din si Saren at nagbukas ng tindahan. Agad silang pumunta para batiin ang ate at umorder ng masaganang salusalo. Hindi sila nabigo, masarap ang pagkain at maganda ang may-ari. Masayang pinanood ni Saron ang Gourmet Palace habang kumakain, totoong ang mahilig silang kumain gaya ng sabi-sabi. Ngunit may mali, sa kabila ng napakainit na tanghali, kakaunti ang customer. Paliwanag ni Sarin, may isa pang tindahan sa tabing dagat at ang tanyag na putahe ron ang kumukuha ng lahat ng mamimili. Wala nang magawa kundi tanggapin. Patas na kompetisyon ito. Sinabi niya ngunit pinayapa siya ni Pico, ayos lang daw kung kakain sila rito araw-araw, tiyak na maayos ang problema. Ngunit ano ba ang pinakamabentang pagkain doon? Ang kalabang tindahan ay tunay na mahusay sa negosyo, hindi lang malaki ang saklaw kundi masigla at magiliw pa ang serbisyo. Sa itsura, hindi makapalag ang may-ari. Ngunit ang abilidad nila sa pag-ihaw ay kahanga-hanga, kaya nainganyo ang mga customer. Kailangang samantalahin ang mga oportunidad sa negosyo sa kakaibang paraan, hindi lang laging sumusunod sa dati. Hindi natin alam kung kailan darating ang tagumpay. Pasensya na kung hindi muna ako nagpakilala, ako si Aquino, pinuno ng Mercurius Commerce Guild, wika niya. Ipinaliwanag niya na ang pagkain ng malamig na ice cream sa mainit na panahon ay luma ng ideya, dahil kapag lumangoy ka sa dagat at lumamig ang katawan, mas kailangang dagdagan ng init at asukal. Lumapit si Aquino kay Sarin at hinamon siya, ngunit matatag na tumanggi ang may-ari. Huwag na raw siyang mag-aksaya ng oras. Hindi kailanman magtatrabaho si Sarin para kay Aquino. Hindi nakatiis si Mifuyu at diretsong sinabi ang totoo. Nais ng kanilang amo na i-recruit si Saren dahil sa kanyang talento, ngunit nahiyang lumapit ng direkta.
Pasensya na raw kung kulang sa kasinupan ang paraan ng pakikipag-usap at sa totoo lang mahirap itong gawin kasama ang mga baguhang tulad nila. Ang mga salitang iyon ay parang asin sa sugat, kaya nagalit si Cairo at nag-apoy ang damdamin. Hindi na niya mapigilan, ang Gourmet Palace ay gagawa ng menu na higit sa lahat ng kalidad, mariin niyang pahayag. Ngunit hindi naman ganoon kasama si Aquino at ipinaliwanag ni Saren na mayamang pamilya ang kanyang pinagmulan, ngunit pinili niyang huwag umasa sa yaman ng magulang at itinatag ang Mercurius Restaurant. Tuwa ang naramdaman ng may-ari ng magboluntaryo ang Gourmet Palace, ngunit may halong pagkakasala na baka masira ang bakasyon nila. Pinaalalahanan siya ng grupo, huwag mag-alala, ang layunin ng Gourmet Palace ay tuklasin at pag-aralan ang lahat ng masasarap na pagkain. Samantala, dalawang empleyado ng Mercurius ang nagpapahinga pagkatapos ng nakakapagod na shift. Isa ay kumakain ng taiyaki, habang ang isa na may umiinom ng alak. Dahil kay Aquino kaya siya sumama, ngunit bakit parang puro magkasintahan na nagho-holding hands at naghahalikan ng nakikita niya, nakakainis at nakakainggit. Hindi na raw siya pwedeng manatiling single, ngunit ang kasama niyang kaibigan ay lasing na lasing at walang kaalam-alam. Sa inis, itinapon siya ng kasama sa dagat kahit may nakapaskil na bawal lumangoy. Biglang lumubog ang ulo ng dalaga sa buhangin, nakalitaw lamang ang mga paa, hindi tiyak kung sobrang lalim ng buhangin o may nakaharang. Sa isang iglap, tumaas ang tubig sa ere at tumalingaw-ngaw ang sigaw niya sa tabing dagat. Nagtakbuhan ang mga tao, sumisigaw na may halimaw na lumitaw. Tumunog ang mga gong, agad na nakaagaw ng atensyon ni Pico na abala sa pangingisda sa baybayin. Hindi pa rin nagigising ang lasing na babae, nakakainis na. Mabilis na tumakbo si B, at nang malaman ang nangyari, tinakbo niya ang kasama at sinubukang iligtas gamit lamang ang sariling lakas. Ngunit hindi sapat ang lakas ng katawan para banggain ang 12 na banal na mahika. Nagkaroon ng matinding sagupaan, ngunit sa wakas napasuko nila ang dambuhalang pugita. Siyempre, hindi ito matatapos ng walang benepisyo. Ginawang oportunidad sa negosyo ang pugita at nakipagkasundo ang dalawang magkaribal. Nakakuha ng matatag na mga customer si Saren at ang laban ay nagtapos hindi dahil may natalo, kundi dahil parehong panig ang pumayag na magtulungan para sa pag-unlad. Dinala ni Cairo ang lahat upang sumisid sa ilalim ng dagat at namangha sila sa kagandahang hindi pa nila nasilayan. Nagtapos ang yugto sa isang eksenang puno ng damdamin, masayang bumalik ang lahat pagkatapos ng bakasyon. Nais ni Kakoro na dalhin agad ang sariwang pugita sa restaurant. Hindi nakasama ang may-ari na si Pekerin dahil namili siya na ngayong araw, kaya naisip ni Kakoro na mas mabuti itong dalhin agad. Ngunit pagbukas ng pinto, kakaiba ang eksena, dalawang suki ang halos lumuhod, nakikiusap na lutuin sila ng pagkain, ngunit malamig ang amo at nakaupo lang, paulit-ulit na binibigkas ang salitang puding. Lalapitan na sana siya ni Kokoro upang ipaalala na magpahinga, nang bigla itong tumayo at nagmadaling gumawa ng cake. Itinuro ni Yuki ang kisame, may kung anong nakikita raw siya ron, ngunit wala namang ibang nakapansin. Biglang nagsalita ang isang tinig, ipinakilala ang sarili bilang Shinobu, isang manghuhula sa lungsod. Narinig daw niya na kakaiba ang ikinikilos ng may-ari kaya naparito upang siya sa atin. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan niya ang isang multo na lumulutang sa ibabaw ng ulo ng matanda. Ang maliit na espiritu ay masayang kumakain ng cake na pinaghirapan niyang gawin. Dahil kay Yuki na nakakahalata ng mga hindi nakikitang nilalang, inimbitahan siya ni Shinobu na bumisita sa kanilang guild. Ang bahay ay may kakaibang aura, malamig at madilim. Biglang bumagsak ang isang palakol sa harap ni Yuki. Pag-angat ng tingin niya ay nakita ang dalawang batang babae, nanginginig sa takot. Ang dalawa ay nagalit kay Shinobu dahil nagdala siya ng isang estranghero sa bahay. Ngunit pinayapa sila nito at sinabi na ang taong ito ay makakatulong upang tuluyang gumaling ang hari ng mga shadow people, ang maalamat na vampira. Hindi maintindihan ni Kakoro ang kahit ano, ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Bago pa sila makalingon, biglang lumitaw ang isang kawan ng paniki sa kanilang likuran, may tinik sa hangin na pumigil sa kanila na makaalis. Walang nagawa ang lahat kundi magpatuloy papasok. Sa gitna ng silid ay may nakapwestong dambuhalang kristal at ang nilalang sa loob ay nagmulat ng mga mata, binati sina Yuki at Kokoro. Siya ang pinunang gabi, si Yulia Onstein. Ramdam ni Kokoro ang napakalaking pinagmumulan ng mahika sa loob ng kristal. Bumukas ang espasyo at lumitaw si Onstein sa harap nila, ngunit nang makalabas siya sa kabaong, biglang lumiit ang kanyang katawan, mukhang maliit at napaka-cute.
Muling ipinakilala ni Shinobu ang katotohanan. Ito ang reyna ng lahi ng demonyo, ang pinuno ng lahat laban sa tao, mga elf at mga beastmen. Natalo siya sa banal na labanan at tuluyang naipako, ngunit ngayon ay napalaya. Dahil kulang pa sa lakas, napilitang bumalik sa maliit na anyo ang reyna. Nababahala pa rin si Kakoro na baka kainin nito ang kanyang amo, ngunit wala namang ganoong balak ang reyna. Inilagay ni Onstein ang kamay niya sa dibdib ni Yuki, naramdaman ang kapangyarihang taglay nito. Ito ang magiging susi upang ibalik ang kanyang ganap na lakas. Ngunit biglang gumuho ang lahat ng plano nang sugurin siya ng mga paniki, nakakahiya para sa mga alagad na bugbugin ang sarili nilang pinuno. Sino ang mag-aakalang halos wala na pala siyang mahika? Nakita ni Yuki na inaatake siya, kaya niyakap niya ito at tumakbo palayo. Marahil sa pagkakita niyang sugatan nito ay nahipo ang kanyang damdamin, kaya bigla siyang nagising at nailabas ang kanyang lakas. Ang enerhiya mula sa kanyang katawan ay direktang nakaapekto kay Onstein. Agad siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo bilang isang ganap na babae. Ngayon ay oras na upang ipakita sa mga paniki kung sino ang tunay na amo. Umalingaw-ngaw ang mahikang bumalot sa mga burol, ikinagulat ng lahat. Ngayon naniwala silang siya nga ang maalamat na vampira. Ngunit hindi nagtagal ang pagpapakitang iyon ng kapangyarihan, bumalik din siya agad sa maliit na anyo. Ipinaalala ni Kakoro kay Yuki na kailangan na nilang umalis, ngunit hindi nila napansin na natumba ng binata ang puding ng maliit na multo. Hindi nila pwedeng iwanan iyon dahil tsak na isusumpa sila. Samantala, si Kyuru ay nasa bahay naghihintay sa kanilang pagbabalik nang marinig ang katok sa pintuan. Binuksan niya ito at sinalubong siya ng grupo ng nakakatakot na mga demonyo. Saan kayo galing at nagdala kayo ng mga ito? Paano kung isumpa tayong lahat? Umiiyak niyang wika. Ngunit pinapasok niya sila at sinabing saka na lang nila ito pag-usapan. Ipinaliwanag ni Kokoro ang lahat, ngunit hindi pa rin napigil ang kanyang pagkataranta. Sino ba naman ang tatanggap na biglang may multo sa sariling bahay? Samantala, habang namili, nakasalubong ni Pico ang mga kakilala. Bihira raw silang makitang sama-sama, sabi ng matabang lalaki. Binanggit niyang nasapian daw ang amo nang hindi nakikitang nilalang, ngunit mabuti na lamang at naresolba agad ni Yuki, kaya nag-inuman sila para magdiwang. Pagkasabi noon ay bigla siyang nakatanggap ng palo ng kawali mula sa likod. Naglakad si Pico pa uwi, masayang nagkukwentuhan kasama ang kanyang ina. Ngunit sa mismong oras na iyon, si Cairo ay nasa bahay, magulong naghalo-halo ng mga puding. Sinubukan ni Kakoro na kumbinsihin ang maliit na multo na sa kanilang bahay, may mahusay na magluto. Baka payag itong siya na lang ang maghanda ng pagkain. Ngunit tinanggihan siya ni Misako. Pagbalik ni Pico, buong bahay ay naging puding. Nangako siyang gagawa ng napakasarap na putahe, kapalit na ibalik ni Misako ang lahat sa kanilang anyong dati. Pagkatikim pa lang ng unang kagat, akala ng multo ay angat na siya patungo sa langit. Ngunit inilabas ni Pico ang dalawang dambuhalang kulisap. Natakot si Misako at bumalik agad sa lupa. Si Shinobu ang siyang nagdala sa batang pasaway pabalik. Kinaumagahan, pagising ng lahat para mag-almusal, hindi ni nila mahanap si Kyuru. Agad na sumugod si Pico, sinipa ang bintana ng kanyang silid. Walang magawa ang pusa, kundi titigan siya, at nagpapaala na sa susunod igalang naman ang pribadong espasyo ng bawat isa. Dahil sa kanya, nasira ang paborito niyang stuffed toy. Ngunit wag mag-alala, narito si Kokoro, laging maaasahan aniya. Nagpunta silang lahat sa palengke upang maghanap ng mga materyales para sa pagkukumpuni. Kailangan muna nila makahanap ng tela na kapareho ng kulay ng laruan. Maraming mga tindahan sa merkado kaya naghiwa-hiwalay sila sa pagbili. Sa kanyang paglalakad, nasalubong ni Yuki ang masasamang enerhiya na umaatake sa mga tao, kaya kinuha niya ang kanyang espada at lumaban. Ngunit hindi niya ito kinaya. Nang muntikan na siyang hipnotisin ng masamang espiritu, may isang dalaga ang lumitaw mula sa eskinita at madaling tinalo ang kalaban. Iniligtas siya sa huling sandali. Napatigil si Yuki, ngunit kabaligtaran ng kanyang kilos, binati siya ng babae na parang matagal na silang magkakilala. Matapos ang kanilang pag-uusap na tila magkaibigan, bigla niyang naalala na nawala na pala ang alaala ng binata. Bago pa lumalim ang usapan, isa pang babae ang dumating, hinila siya at mabilis na tumakbo palayo. Sa isang tagong sulok, humingi ng paumanhin ang dalagang nagpakilalang nakatandang kapatid ni Yuki. Nadala lang daw siya ng damdamin. Dahil malinaw na ang kanilang misyon ay manmanan lamang ang binata mula sa dilim, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na lumapit. Si Rino naman ay parehong galit at nainggit, nais din niyang makausap ang binata,
Baka raw dapat lumabas na rin siya at tingnan ang mangyayari. Matapos ang isang nakayanig na banggaan, nakalimutan ng bata ang kanyang naunang balak at masunuring sumunod sa kanyang nakatatandang kapatid. Naghanap si Kakoro ng paulit-ulit, ngunit hindi niya makita ang kailangan niya, hanggang sa mapansin niya ang isang napakagandang paru-paro na tila pamilyar. Hinabol niya ito hanggang sa isang sulok, ngunit bigla itong nawala. Nang bumalik silang lahat upang magtipon, wala ni isa sa tatlo ang nakakita ng bagay na hinahanap, ngunit walang sumuko. Iminungkahi ni Kokoro na maghiwa-hiwalay muli upang maghanap, baka may bagay silang hindi napansin. Samantala matapos maglinis ng bahay, naalala ni Kairo ang utos ng kanyang amo at pumunta sa Reyna upang magulat. Sa daan nakakita siya ng mga ligaw na bulaklak at pinulot, iniisip na maggustuhan ito ng ginang. Sa palasyo, pumasok siya ngunit hindi makita ang kanyang pakay. Nang tawagin niya ito, may sumagot sa kanyang harapan. Ang dakilang kalaban ay abala sa pagpapalakas ng mga anino. Ano sa tingin mo? Tanong nito. Mahigpit na hawak ni Kiaru ang mga bulaklak, hindi may tago ang takot sa kanyang mga mata. Ano ang plano mo ngayon? Tanong niya. Nang dumaan ang nilalang sa kanyang hawak, biglang nalanta ang mga bulaklak. Sa kabilang banda, naghanap si Kokoro at Yuki ng sinulid at tela upang mag-ayos ngunit bigo. Nahila ng amoy mula sa isang panaderya, kumain si Yuki nang walang pakundangan at pinunasan siya ni Kokoro gamit ang panyo. Nangamba itong baka mansahan kaya nagpaalam upang laban ang panyo. Habang naglalakad, biglang may palaso na humarang sa kanyang daraanan. Binasa niya ang papel na nakakabit at napansin ng isang tao sa likod ng puno. Galit na lumabas si Rino, kinukwestiyon kung anong klaseng pananakot ang ginagawa. Siya raw ang tagapagsilbi sa tabi ni Yuki. Dumating si Shizuru nang makita ang gulo at agad nagsumbong si Rino. May batang babae na laging kumakapit kay Yuki. Mas mahinahon si Shizuru, humingi siya ng paumanhin kay Kokoro at ipinaliwanag na sobra lamang ang kanyang kapatid. Naisip ni Kokoro kung kilala ba talaga nila si Yuki, ngunit bago sila makasagot ay biglang nawala ang binata na tila naglaho, tanging kalahating kinain na tinapay ang naiwan. Posible kayang nahuli siya ng mga aninong demonyo, hindi nila ito maalis sa isipan. Lately may mga misteryosong pagkawala sa syudad, kaya nagpasya silang maghiwa-hiwalay para maghanap. Bumalik si Kokoro kay Pico, ibinalita ang pagkawala ni Yuki at ang posibilidad na ang mga anino ay nakapasok na sa lungsod. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang, may dalawang mamamayan na nag-usap malapit sa kanila, tinutukoy ang isang lalaking nagdulot ng gulo at dinala palayo. Alam na nila agad kung sino iyon, dali-dali silang pumunta sa lugar na iyon. Sinipa ni Pico ang pinto at sumugod, ngunit hindi si Yuki ang natagpuan kundi si Cherai na basta-basta na lang ibinigay ang taong hinahanap. Sa kabilang banda, ang dalawang magkapatid na sina Rino at Shizuru ay nakikipaglaban sa mga nilalang na sobrenatural, ngunit wala ring nakitang malinaw na palatandaan. Nanatiling wala sa simula ang kanilang mga bakas. Sa huli, napilitan silang maglagay ng anunsyo para sa nawawalang tao. Lumapit si Karen upang magtanong at nang malaman ang nangyari, itinuro niyang dumaan lang si Yuki kanina. Biglang ang pumasok ang binata, yakap ang isang pitong kulay na bagay at gusgusin ang anyo. Kwento niya, kaninang umaga, habang kumakain ng hotdog sa kalsada, nakita niya si Eriko na namimili. Natakot siya at tumakbo ng walang tigil, iniwan lahat. Pagkatapos ay aksidenteng napansin ang mission notice sa bulletin board, inakala niyang iyon ang kailangan nila upang tahiin ang teddy bear, kaya siya mismo ang naghanap. Kahit nawala ang kanyang alaala, laging handa si Yuki na tumulong sa iba, karapat-dapat nang tawagin siyang pinaka-pinapahalagahang kapatid ni Shizuru. Tahimik na umuwi si Kairo, iniisip na ang aninong iyon ay ibang-iba sa mga nauna. Ligtas kaya sila? Bago pumasok, sinikap niyang ngumiti at magmukhang masaya upang hindi mag-alala ang lahat, ngunit laking gulat niya nang makita ang bahay na ganap na walang laman. Naluha si Kiaru. Inilabas ni Pico ang mission form ngayong araw. Kaninang umaga nagpunta siya sa palengke, ngunit kakaunti ang paninda. Sabi ng mga tao, may halimaw na humarang sa tulay na siyang pangunahing daanan, kaya walang makapasok o makalabas ng siyudad upang makipagkalakalan. Kung kikilos sana ang mga autoridad ng lando ayos na sana, ngunit nanatiling tahimik ang mga sundalo ng kaharian. Nakita ito ni Pico sa mission board at nais niyang gawin. Hindi na ito basta mapanganib na misyon, kundi tila paglagda ng death certificate. Gayunman, walang nagbago, pumayag pa rin ang lahat na tanggapin, para bang ang pakikipaglaban sa halimaw na iyon ay isang kasyahan. Ipinakita ni Pico ang plano,
Kailangan munang ilayo ang halimaw upang hindi masira ang tulay. May depensang kapangyarihan ang baluti sa kanyang balikat, kaya ang dapat lang gawin ay isuot ito at tumakbo ng mabilis. Alam niyang hindi papayagan ni Kairu na gawin ito ni Kokoro o Yuki. Ito na ang huli kong pakikinig sa mga kabaliwan ni Piko, ani Kyuru. Natapilok nga ang halimaw sa lubid na nakatali sa daraanan. Mabilis na tinaas ni Piko ang kanyang espada at ibinigay ang huling atake. Dahil sa kanyang ginawa, nakatulong siya sa mga mamamayan at nakilala bilang isang alistar na kapalibot ang papuri mula sa lahat. Naging masaya si Pico at masaya rin ang lahat dahil ligtas na ang kanilang kabuhayan. Sa pagkakataong yon, pinangunahan ni Kokoro ang grupo papunta sa kainan kung saan unang tumikim sina Yuki at Kokoro ng pagkain noong unang araw nila sa Landosen. At nang lumabas ang dalawang empleyadong babae, mas lalong naging kahanga-hanga ang pagkakatagpo. Hindi iba kundi sina Rino at Suzuru. Ang may-ari ng tindahan ay isa pa palang bahagi ng mga nakatakdang pagsubok sa pakikipagsapalaran ni Yuki. Iniwan na nila ang lahat sa mga kakapatid na Reno upang asikasuhin. Ang may-ari ng tindahan ay may lakad kaya umalis muna siya. Matagal na rin mula nang huling nagkaroon ng pagkakataong magtipo ng lahat. Si Suzuru ang kusang nag-anyaya na kumain silang sabay, huwag daw silang mahiya at kumain ng busog. Hindi nila alam kung gaano kalaking problema ang idudulot ng mga salitang iyon, dahil sa huli kumain si Pico hanggang muntik nang gumuho ang tindahan. Natapos din ang magaan na kainan at sa kabutihang palad, buhay pa ang dalawang magkapatid. Dapat na silang isama sa talaan ng mga matitibay na kaluluwa na karapat-dapat purihin. Kinagabihan, unti-unting bumalik ang malalalim na alaala sa isipan ni Yuki. Muling nagpakita si Ametsu, sinubukang pakalmahin siya mula sa nakakatakot na bangungot. Ang nakita niya ay hindi realidad at hindi rin panaginip, kundi nakaraan na walang katapusan o marahil ay hinaharap. Humingi ng paumanhin si Ametsu dahil itinulak siya sa ganitong kalagayan, ngunit wala raw silang ibang pagpipilian. Matagal na raw siyang naniniwala na kakayanin ni Yuki at nagtanong, magkikita ba sila sa tagumpay? Pagmulat ng mga mata, nagising si Yuki ngunit tulala pa rin. Nagpasya siyang hilingin kay Pico na turuan siyang makipapaglaban gamit ang espada. Kinabukasan, ibang-iba na siya. Hindi na siya ngumiti o nakipagbiro sa pang-asar ni Kyuru, bagkus seryoso ang kanyang mukha. Para magkaroon ng lakas, nagtungo sila sa isang kainan upang magpiesta. Ngunit nakapagtaka, si Kairu ay hindi pa rin lumilitaw. Habang hinihintay siya, nagpasya silang umorder pa ng isa pang putahe. Sa ganoong paraan, nagsimulang mag-usap-usap ang lahat tungkol sa prinsesa ng kaharian. Masigla ang usapan, tanging si Pico lang ang tahimik na kumakain. Sa kabilang panig, nakasalubong ni Kairu ang dalawang palaboy sa kalsada habang papunta sa restauran. Lagi raw nakainom ng alak ang mga ito, ngunit biglang natakpan ng kakaibang nilalang ang liwanag. Ang pinahusay na anino na ilang araw nang iniisip ni Kairu ay muling nagpakita. Dahil sa kaguluhan, nagpunta si Pico upang tingnan at nadadat ng halimaw na nananakit ng mga tao. Mabilis niyang pinutol ang isang braso nito, ngunit gaya ng karaniwan, muling tumubo ang braso. Ngayon mas mabagsik pa ang pag-atake. Hindi na matiis ni Kyuru na manood lamang kaya sumali siya upang sumuporta. Naglaban sila at mabilis na biniyak ni Pico ang halimaw sa kalahati. Ngunit nakakagulat, nabuhay itong muli at naglabas ng mahika na nagpaguho ng pader. Mababaon sana sa lupa at bato ang maliit na katawan ni Kairu, ngunit sinalo ito ni Pico gamit ang kanyang binti. Inalis pa niya ang kanyang baluti sa balikat at ibinigay kay Kairu, iniwanan siya ng ngiti bilang pampalubag loob at ipinagkatiwala ang buhay sa laban. Sa gitna ng usok, nakita nila ang butas sa ulo ng anino at bumagsak si Pico na wala ng lakas. Sinisi siya ni Kairu na napakagago, bakit daw kailangan pang isakripisyo ang buhay upang protektahan ang isang mahina para lang mauwi sa ganito. Dumating sina Kokoro at Yuki at nasilayan ng tagpo. Habang sinusubukang iligtas ni Kokoro si Pico, ginamit ni Yuki ang kapangyarihan upang dagdagan ang lakas ng kanyang mga kasama. Bigla niyang nasilayan sa isip ang lahat na bumabagsak, dahilan para mahilo siya. Inabot siya ng anino, ngunit biglang sumibol ang mga pader mula sa lupa. Nang imulat niyang muli ang mga mata, disyerto na ang paligid. Nagpakita ang tindera ng tinapay na matagal na palang nagtatago sa ilalim ng huwad na anyo malapit kay Yuki. Sina Kokoro at Pecorin ay dinala na sa ligtas na lugar. Sina Kokoro at Pico naman ay dinala sa kastilyo ng Landosen. Doon, napansin ni Kokoro ang larawan ng pamilya kung saan nasa gitna si Pecorin. Sa wakas ay nabunyag ang matagal ng tinagong katotohanan. Ang tunay na pangalan ni Pico ay Tiana von Ace,
ang prinsesa ng Landerson. Nais ng kanyang pamilya na marinig niya mismo ang tinig ng mga tao, makita gamit ang sariling mga mata, at maranasan mismo ang kanilang pamumuhay. Sa pagbabalik niya, naniniwala ang kanyang ama na panahon na upang siya ay mag-mature at pamunuan ang kaharian tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang korona sa kanyang ulo ang kapangyarihang nagpoprotekta sa China laban sa panganib. Naglakbay siya sa buong bansa, naranasan ang iba't ibang anyo ng buhay, ngunit nang natapos at bumalik, hindi siya pinapasok ng mga kawal. Walang nagawa si Chana kundi pumasok sa loob sa pamamagitan ng pagtalon sa mataas na tarangkahan ng lungsod at aksidenteng nabangga ang katulong ng kanyang ina. Hindi niya kailanman malilimutan ang titig na ibinato sa kanya. Sa sandaling iyon natakot ang kasambahay na parabang siya isang assassin na sumalakay sa palasyo. Nais ni Tana na makatakas mula sa bangungot na iyon, tinungo niya ang hari at reyna, sinabi niyang naranasan na niya ang mundo. Ngunit sa katahimikan ng kanyang mga magulang, alam niyang hindi rin siya kinikilala. Bumukas ang pinto sa likod, at ang taong pinaniniwalaan ng lahat na tunay ay pumasok. Sa hindi malamang paraan, sumiklab ang laban at siya ay nakatakas. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa buong mundo at doon nakilala si Kakoro. Kahit masaya si Pico na kasama ang lahat, sa kaibuturan ng kanyang puso ay lagi siyang natatakot na muling makalimutan. Kaya palagi niyang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang mga kaibigan, sinisigurong hindi mawawala ang ugnayan sa kanila. Niyakap siya ni Kokoro upang palakasin ang loob, sinabing walang sinuman dito ang aalis, sila ang magiging lakas niya. Si Kiaru na nasaksihan ang lahat mula sa likuran ay hinarap ang halimaw para bang binigyan siya ng dagdag na lakas. Ang nagtitinda ng tinapay ay nagsabi na nahihiya siyang tawaging kakampi ni Yuki dahil siya mismo ang nagdala sa kanya sa gulong ito. Ngunit tiniyak niyang susuportahan niya ito hanggang dulo. Sa loob ni Yuki ay nakataagong kapangyarihan na kayang iligtas ang lahat, ngunit maaari ring wasakin siya. Sa kasalukuyan, nawala ang kanyang alaala, hindi malinaw kung dulot ito ng kapangyarihang iyon. Kung pakakawalan niya ito ngayon, walang makakaalam kung anong epekto ang darating. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito nagamit sa nakaraang laban. Ang mga anino ay naakit ng kaluluwa ng tao. Nakapinsala na sila ng maraming nayon, kaya taglay nila ang napakalaking kapangyarihan. Ang pagnanasa ang lumikha sa kanila. Kailangang makahanap si Yuki ng paraan upang lumaban sa mundong ito, sapagkat hanggat siya ay naroroon, hindi sila kailanman magtatagumpay. Ang kapitan ng Royal Knights ay nagsara sa mga guho matapos ang laban upang maghanap ng mga pahiwatig. Si Christina, bilang bisekapitan, ay lumitaw. Isang malaking insidente at nalaman lamang nila matapos itong matapos, sino ang nakakaalam kung ano ang nais ng reyna sa kastilyong iyon. Sa kabilang panig, si Kyuro ay nakikipaglaban ng buong lakas, ngunit sa kanyang puso siya ay nag-aalangan sa dalawang landas, hinahati ng kanyang konsensya. Kahit anong panig ang piliin, pinili niyang bitiwan, itigil ang laban at hayaang ang kamatayan ang magpasya. Pagod na siyang maging nasa gitna, nagiging balakid sa magkabilang panig. Sa kabutihang palad, dumating si Pecorin sa tamang oras. Inakala ng kanyang kapatid na nagdadalawang isip si Yuki sa kanyang gagawin at handa na siyang humingi ng tawad para hayaan na lamang ang agos. Ngunit hindi, maaring wala siyang alaala, ngunit alam niya kung ano ang dapat protektahan. Handa ang pangunahing tauhan na lumaban. Halika na, wika ng babae, ipapahiram ko sa iyo ang kaunting lakas upang lumaban. Naway magbalik si Yuki ng magandang balita. Kumpleto ang Gourmet Guild. Ngayon ang panahon upang ipakita na ang lawa na tahimik ay hindi nangangahulugang kasinghina ng pusang bahay. Pinakawalan ni Yuki ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ng lakas ang lahat. Nang siya ang lumaban, sinuportahan siya ni Kakoro mula sa likod, pinalakas ang kanyang depensa at tinulungan siyang tamaan ang mahinang bahagi ng anino. Natunaw ito at naglaho sa hangin. Ang buong grupo ay biglang napabalik sa Landerson Village, lumitaw sa loob ng inn na parabang bumangon mula sa impyerno. Naluha ang lahat sa tuwa. Nagbalik ang kapayapaan, maaring hindi pa tapos ang digmaan. Ngunit sa araw na iyon, nabuwang isang napakatibay na samahan ng Gourmet Palace. Niyakap ni Pecorin ng mahigpit si Kyuro, at sa pagkakataong ito, hindi tinulak ng pilyang pusa ang kasama, bagkus ibinalik din ang yakap ng pagmamahal. Nagbukas yon ng isang kinabukasang puno ng liwanag.